What up guys? This is PJ Lacuachero and today ay magkakaroon lang tayo ng konting review tayo dito sa ating Toyota Race E CVT. Alright, so ngayon nga ay technically 7 months na itong ating Toyota Race E. Nakuha namin siya nung tail end ng November 2025 and today is July of 2026. Pero gagawin natin ngayon ay yung 6 months review ng ating Toyota Race E. So kumusta ba so far yung ating unit after 6 months? So after 6 months ay okay na okay pa naman yung ating unit. Siguro magbibigay lang ako ng mga naging pros and cons ko so far dito sa ating unit. So, unang-una na siguro ay yung fuel efficiency nitong ating Toyota Race E. Although, I must say na hindi ko pa nasusubukan or hindi ko pa nakukuha yung kilometer per liter talaga nitong ating Toyota Race E. Pero dito sa kanyang dashboard, ang kanyang kilometer per liter na reading ay nasa 12.6 kilometer per liter yung kanyang reading dito sa ating dashboard. By the way, ang odometer nga pala ng ating race ngayon as of today ay 2,744 kilometers. So, hindi siya masyadong gamit. Bali, gamit lang talaga namin siya tuwing weekends, pag merong pupuntahan yung pamilya. So, medyo mababa pa yung odometer niya. Pero yun nga, hindi ko pa nasusubukan yung full tank method ng ating dito sa ating Toyota Race para makuha natin yung realistic na fuel consumption niya. Pero one of these days, yan, gagawin natin yan. Gagamitin natin to for the whole week sa trabaho para makuha natin yung full tank method na fuel consumption niya. So, number 2 na naging pro nitong Race E for me ay yung kanyang spacious na cabin, which is kind of surprising kasi subcompact SUV nga ang category nitong Toyota Race E, pero sapat yung cabin space niya, ang luwag. Kahit yung second row, maluwag siya, yung legroom maluwag, and pati dito sa cockpit and then sa passenger seat. So, hindi magsisiksikan yung 5 tao, kasi since 5-seater to, ay hindi siksik na siksik yung 5 tao dito sa Race. And bukod sa kanyang cabin space para sa mga passengers ay maluwag din yung kanyang trunk space sa likod. Sobrang useful, and bukod doon is foldable yung second row na seats. So, kung kailangan mo pa ng extra cargo space ay kayang-kaya ni Toyota Race, And so, naging sobrang helpful niya sa amin nung recent nga na nag-camp kami sa Lambingan Hills. Madami kaming naging gamit nun. And nagamit namin yung pagka-fold nung second row seats, So, although hindi siya flat, pero sobrang useful pa rin niya. Number 3 na pro para sa akin is yung engine nitong Toyota Race E, which is for me another surprising thing kasi nung before namin to kunin, syempre nanood ako ng mga review, nagbasa-basa ako ng mga brochures, and considering na 1.2 liter engine and 3 cylinders lang yung meron si Race E ay hindi mo mapapansin sa kanyang makina. Nahihirapan siya kasi nasubukan na rin namin to na puno nung Laguna kami mula dito sa Rizal, and kayang-kaya, Medyo may mga dala din kami nun papunta tsaka pauwi, lalo na nung pauwi may mga pasalubong kaming dala nun. So kayang-kaya niya yung 5 tao nun plus yung mga gamit pa. Although again, disclaimer, hindi pa namin siya or hindi ko pa siya nadadala sa Baguio or sa Tagaytay na full load and na may mga gamit. So personally, hindi ko pa siya natetesting, pero based sa mga nababasa ko sa mga groups sa Facebook ng Toyota Race ay kayang-kaya daw, and hindi nahihirapan yung makina ng Toyota Race kahit puno siya and kahit maraming gamit na dala. So hindi siya hirap umakyat ng Baguio or ng Tagaytay. So yun, very good yun for me. Pang-apat na pro for me is yung kanyang aircon, Ang lamig ng kanyang aircon, and ito rin yung mostly feedback ng mga Race owners is yung kanyang aircon. Sobrang lamig. Mostly kapag ako lang mag-isa or dalawa kami ni Miss Ed na bumabiyahe, ang setting lang namin is 1
fan lang. So, naka number 1 yung fan, naka number 1 yung lamig ng AC. And yung pinaka max na siguro namin, naka number 3 yung fan. Tapos naka number 1 yung lamig ng AC. And ano na siya, malamig na siya. So, ikaw na yung giginawin, no? Kapag mas nilakasan mo pa. Although hindi ko pa na-try yung todong setting na talaga. Dun pa lang sa settings, sa minimal settings pa lang na yun na natatry ko is sobrang lamig niya na. That's a sobrang plus din for me, no? Yung lamig ng kanyang AC. Number 5 na pro for me is yung kanyang ground clearance, no? Based sa kanyang dimensions, ang ground clearance nitong Race ay nasa 200mm, no, which is perfect lalo na sa amin and lalo na sa mga nakatira dyan sa dito sa Montalban, Rizal, no, kung saan hindi ganun kaganda yung kalsada, and I think in general matagtag, diba, uneven, and then prone tayo sa baha, konting ulan lang, prone sa baha. So that's a big plus for me, yung taas ng kanyang ground clearance. And ito rin yung isa sa aspects ni Toyota Race na na-consider namin family, kaya namin siya kinuha, is yung ground clearance nga niya, which is sobrang helpful. So na-test ko na siya nung isang beses na umuwi ako and biglang bumuhos yung sobrang lakas na ulan, as in sobrang lakas na ng zero visibility, and yun, umabot agad sa gutter yung baha na na-experience ko noon, and yun, kayang-kaya niyang tawirin yung ganong kataas na baha kagad. So yun, that's a big plus for me. So punta naman tayo sa mga cons. Again, these are my personal take lang bilang personal user and owner ng Toyota Race. Unang-una is yung NVH niya, yung noise, vibration, and harshness niya. Since subcompact SUV nga siya, ay unang-una yung noise, rinig na rinig mo yung paligid kahit na nakasara yung mga bintana. So kapag bumabiyahe, yung lalo na sa high speed, no, sa expressways, dinig na dinig mo rin yung ingay ng gulong kapag nasa high speed na. So syempre, ang solusyon natin dyan and ng mga OGs is lakasan yung music, no, para hindi mo marinig masyado yung ingay niya. Pero yun, maingay siya sa loob ng cabin. Ma-vibrate. Isa rin to sa mga feedbacks din ng mga race owners na nababasa ko sa mga Facebook groups. So yung bago pa lang siya, yung una kong na-notice na vibration is yung dito sa driver side na aircon vent, or yung sa ilalim niya, siguro yung sa cup holder. Kapag ma-bass yung music mo, nagpapatugtog ka sa kotse and then ma-bass, yun, dito banda yung medyo malakas na vibration. Pansin na pansin siya. And ngayon, na naka 7 months na ang ating race, is mas nagiging evident to yung mga vibration sa dashboard and sa right side ng pinto. Parang may nabasa rin ako sa na thread, no, ng ganon sa race about nga sa rattling noise pagkadating sa right side na door. So sa harshness naman, yung tagtag, siguro for me, since first car namin to, is hindi ako ganun kareklamo sa tagtag kasi hindi pa ako naka-experience ng siguro once na maka-experience ako ng sasakyan na as in andun yung comfort talaga, siguro doon ko siya mapag-compare, no. Pero as of now, for me is tolerable yung pagiging matagtag ni Toyota Race. And yung tire pressure ko kasi is yun pa yung default, no, pagkalabas sa kasa na tire pressure, which is I think nasa 35 PSI. So hindi ko pa rin natitest na babaan yung PSI niya kung mababawasan ba yung tagtag. And then yung body roll ni Race, yun, isa rin yun sa mga naging nabasa ko mga feedbacks din ng mga race owners, which is na-experience ko din, no, yung body roll. Since mataas nga yung ground clearance na itong ating Toyota Race, is very evident and mararamdaman mo rin yung kanyang body roll kapag medyo mabilis and nagko-corner ka. Kaya yung ibang mga race owners talaga nagpapalagay sila ng mga strut and mga sway bars para kahit papaano ma-manage and mabawasan yung kanyang body roll. I think yun lang yung cons for me nitong Toyota Race. Kasi ako personally, hindi naman ako ganun kaarte pagdating sa mga features ng sasakyan. Ito yung Toyota Race, analog pa yung kanyang display, which is fine for me. Yung kanyang climate control is hindi automatic since E-variant to, which is fine for me. Yung kanyang mga ilaw, although syempre
mas maganda na naka-LED is mga halogen pa ngayon yung kanyang headlight. Well, soon papalitan din natin yan ng LED. Pero pa ngayon, okay pa naman siya for me. And malaking plus na for me, yung meron siyang Android Auto tsaka CarPlay. Bilhan mo lang ng pang wireless na Android Auto and CarPlay. Goods na goods na. So, for me, goods na yun. And yung mga plastic, syempre, since this is the E-variant, mostly ng kanyang mga sidings, yung mga panels is mga plastics. Pero sa akin, goods na goods na. Very simple, very functional itong kotse na to. And I think yun yung market niya, no? Yun yung minamarket niya, yung functionality nitong sasakyan. Kailangan mong pumunta from point A to point B. Madadala ka talaga nitong race na to efficiently in terms of its fuel consumption. So, for me, personally, yun lang yung naging cons nito sa akin. And may napanood din akong isang vlogger, no? Race owner din siya, and may video din siya na nireview niya yung kanyang Toyota Race. And gusto ko yung sinabi niya doon na when you're getting a car at a certain price point, kailangan maset mo yung mga expectations mo on what you're getting at that price point. And that is true, no, dito sa Toyota Race. You're getting a subcompact SUV at below 1M and very fuel efficient na, malakas yung kanyang makina. So, wala ka nang hahanapin masyado and wala ka nang i-expect masyado sa price point na yun. So, siguro ako, nung kinuha namin itong Race, ay sinet ko na yung expectations ko about sa siguro mga hindi ko makikita sa kanya or sa mga hindi ko ma-experience sa kanya. So, goods na to for me and I think for us as family na starting pa lang din, very good na to for us. So, highly recommended itong Toyota Race, lalo na sa mga yun, kagaya namin na mag-start pa lang din ng family, buo pa lang din ng pamilya, or kung small family lang kayo, hindi nyo naman kailangan ng malaking sasakyan talaga, goods na. Value for money nga, ika nga itong Toyota Race E. So, I guess, yun lang yung masasabi ko as our review, 6 months review nitong ating Toyota Race E CVT. So, looking forward tayo sa 1 year and 2 years and sa mga succeeding years na review nitong ating Toyota Race. So, thank you so much guys. So before nga pala natin tapusin ang video na ito, merong nag-comment sa isa sa ating video sa YouTube, si @Gators. Sabi niya, or tinatanong niya kasi kung anong camera yung gamit natin sa ating mga POV videos, sa driving POV natin, and paano daw yung setup natin. So, sinagot ko na yung camera nga na gamit natin is DJI Action 4, Osmo Action 4. And yung gamit ko sa ating POV videos ay ito, yung nilalagay sa ulo. Ano siya? Para siyang rubber band. Tapos dito mo ilalagay yung camera. Ito siya nakamount. Then yan, susuot mo lang siya dito parang sombrero. Yan. So, adjustable to. Bukod sa adjustable siya is ano rin siya, elastic kasi nga para siyang band. O yan siya. So dyan, dito nakalagay yung camera. So niyuyuko ko lang siya para makuha yung perfect na view pagka nagpi-POV driving tayo. So yan siya. Ang cons ko lang dito is kapag siguro mga 1 hour, mag-1 hour ko na siyang suot is ano na siya, sumasakit na. Masakit na sa ulo since rubber band nga siya. So ito yung gamit ko sa POV driving natin. So ilalagay ko na lang yung link dyan sa description box kung interesado kayo na mag-avail din nito and mag-shoot din ng ganong klaseng POV videos. So that's it guys. Dito sa ating 6 months review ng ating Toyota Race E. Hopefully ay nagustuhan nyo ang video na ito at kahit paano may nakuha kayong insights sa Race. Kung nagbabalak man kayo na kumuha ng Race, I would say na go for it guys. Kasi sulit na sulit ang inyong ipang-i-invest dito sa Toyota Race E. So maraming salamat guys sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan mo man ang video na ito, please hit like, share, and subscribe na rin guys para naman updated kayo sa ating mga susunod na video. So, meron tayong mga upcoming POVs and syempre yung ating second PMS ng ating Toyota Race is upcoming din yan. So, once again, this is PJ Lawachero. Maraming salamat guys and ingat-ingat ang bawat isa and mapagpalang araw sa inyong lahat.